tuloy lang natin yung installation natin ng GNS3. Tapos na tayo sa C2691, C3725 naman. Okay, so dito sa GNS3 ninyo, pakiclick nyo uli yung new. Okay, new. Yung iOS image na gagamitin natin, paki-browse ulit. Paki-open ulit yung GNS3 iOS na folder na pinagawa ko sa inyo kanina. Diba? So, nandun yung tatlong iOS na pina-download ko sa inyo galing dun sa previous na video. Ang gagamitin naman natin ngayon ay yung C3725. Ipakiclick yan. Open. Okay? Sabi niya, gusto mo raw bang i-decompress yung iOS image? Yes. I-click natin yes. Okay na. Pag na-decompress na yan, paki-next. So, etong C3725 na to, ito ay isang router na gagamitin natin as a switch sa switching lab natin. Okay? Kasi ang meron kasi sa GNS3, lahat ng pwede mong i-configure sa isang Cisco router, pwede mong gawin sa GNS3. Kayang-kaya nilang i-simulate yung router ng Cisco. Pero pagdating sa switches, hindi nila kaya kasi iba yung ginagamit ng Cisco para sa mga switches nila. Pero pwede mong gawing switch ang router. Yun yung gagawin natin dito. Hindi kayang fully i-simulate ng GNS. Pero meron kasi mga nilalabas ngayon, kagaya nitong mga makikita ninyo, IOU devices kung saan kaya nilang mag-run ng Cisco switch sa GNS. Pero yung IOU na to, yung iOS on Unix na to, yan ay gagamitin natin kapag nag-CCNP na kayo. Diba? Since nasa CCNA pa lang tayo, ito na lang muna yung gawin natin. Kaya gagamitin natin yung C3725 na gagamitin natin as an Ether switch router. I-check mo yan. Kaya gagamitin natin siyang switch dun sa mga ibang lab natin. Okay, paki-check yan. Next. Okay, kung ano yung ibibigay niya na default RAM, bayaan nyo lang siya sa buhay niya. Next. Okay, so meron tayong mga slots. Hindi nyo na yan gagalawin. Okay, yung default na binigay niya, bayaan nyo na rin siya sa buhay niya. Paki-next. Okay, dito rin sa weak modules, hindi rin tayo maglalagay. Okay, paki-next. So meron siyang idle PC. Okay, kung sa inyo walang value, okay lang. Sa akin kasi may value na eh. Okay? So, ang gagawin ko, mag-idle PC finder ako ulit. Okay, para dito sa C3725. Okay, idle PC ko. Medyo matagal to ulit. Papause ko lang ulit yung video. Antayan tayo. Sige, pause ko lang muna yung video habang nag-aantay ako dito. Okay. Sa akin, meron na akong idle PC. So, may lumabas na dito. Kung sa inyo, wala pa. Hayaan mo lang. Kaantay ka lang. Okay, pagka may lumabas na, okay na natin. Okay, so, okay to. Paki-click finish. Okay, so meron na tayong dalawang nakalagay dito. Kanina wala, di ba? So meron tayong C2691 and yung Ethernet switch router nating C3725. Okay, last na router na papaload ko sa inyo ay yung 7200 na router. Okay, ganun ulit. Paki-click yung new. Sa iOS image, paki-browse. Yung folder na pinaglagyan natin ng GNS3 iOS, yung C7200 Advanced Enterprise K9, okay, paki-open. Okay, gusto raw ba natin i-decompress yung iOS image? Yes. Okay, so naka-decompress na yan. Pag lumabas yan, paki-next ulit. Okay, dito ulit, next ulit. Okay, kung ano man yung default RAM na binigay niya, paki-next lang ulit. Okay. Sa slot 1, bayaan na natin yung mga default slots niya. Paki-next. Okay. Sa idle PC, di ba pagdating natin sa idle PC, ganun ulit. Paki-click yung idle PC finder. Click. So, pause ko lang ulit to. Matagal to ulit. Okay na, nahanap ko na yung idle PC nun dito sa akin. Kasi iyo, wala pa. Sige, pause muna ulit. Pero pag okay na, okay, paki-click to okay. Pag okay na, paki-click finish. Okay. Pag okay na yan, paki-apply. Okay. Okay, so yan to. So, ang difference ngayon ng GNS3 as compared sa Packet Tracer, dito sa kaliwa, nandito yung mga devices na pwede nating i-simulate. Okay, so meron tayong mga routers. Okay, sa routers, makikita mo yung loaded natin, yung C2691 and C7200. Bakit wala yung 3725? Kasi yung 3725 ay nasa switch. Okay, Ether switch router siya. Kaya ginawa natin siyang Ether switch router. Anyway,
Kaya balik ako dito sa router. Kaya para makapag-simulate ka ng router, yung C2691, ida-drag mo lang din siya. Kaya parang sa packet tracer, click mo siya, drag mo siya, drop mo. Okay? So meron tayong R1. Okay, tapos ganun uli. Kunyari dalawang router connection, drag ko uli yung isa pang C2691. So meron akong dalawa. Meron akong R1 and R2. Okay? Ngayon, kung gusto mong magdagdag ng module dito sa mga routers natin, kunyari kay router 1, kay double click mo lang si R1, ayaw, configure na lang, configure, paki-right click, configure, ayaw magpa-double click So ganito, para makapaglagay ka ng modules dyan, paki-highlight mo yung R1 dito sa kaliwa, okay? Makikita mo dito yung slots, sa kanan, okay? Paki-click yung slots, nandito yung mga slots natin, kung gusto mo magdagdag ng module. Pero kung mapapansin mo, meron na tayong pre-installed na module dun sa ilalim. Yung week 0, meron na tayong week 2T dito kasi yan yung nilagay natin nung ini-install pa lang natin yung iOS. Diba? Naglagay na tayo ng pre-installed. Pero kung gusto mo magdagdag pa ng iba pang modules dyan sa GNS3 router mo, pwede mo siyang i-drop down. Pwede kang magdagdag in the future. Okay? Ang mahirap lang kasi yung, kunyari maglagay ka ng 8 router tapos dagdag ka ng dagdag ng module. Kaya, naglalagay na tayo ng pre-installed dito. Yung week 2T. Okay, anyways, okay na tayo dyan. Okay. Si router 2 din ganun. So makikita mo na meron kang nakalagay na mga modules kasi pagka hinover mo yung mouse mo dun sa router, ito yung mga lumalabas. Yung makikita mo meron tayong mga pre-installed na mga week, di ba sabi niya meron tayong week 2T installed. So sa week 2T meron tayong serial 00 and serial 0/1. Okay? So meron tayong dalawang fast Ethernet interfaces dito sa router na to, isang fast Ethernet 00 and isang fast Ethernet 01. So nagbibigay sila ng overview kung ano yung mga interfaces na meron dyan sa router mo. Ngayon ang gusto ko, i-connecta yung R1 dito kay router 2. Okay, so to connect, nandito naman yung connections. Okay, ito siya. Okay, sa kaliwa, meron tayo ditong add a link. Click mo lang yan. Diba? So, magiging crosshair yung mouse mo. Click mo lang si R1. Okay, ganun din, kagaya sa packet tracer, pag nag-click ka, ibibigay niya yung mga available interfaces na meron yung router. Okay, so meron tayo fast Ethernet interface, serial interface, kung ano yung gusto mong pagsuksukan ng kable dito kay router 1. Kunyari gusto kong idikit yung serial 0/0 na interface ni router 1 kay router 2, click ko lang yan. Okay, click ko dito kay router 2, click ko siya, ibibigay niya ulit yung mga available interfaces na meron tayo. Kunyari na lang gusto ko kung idikit kay router 2 yung serial 0/1, click ko lang din. So, allow access. Ano sinasabi nito? Allow access. Okay. Anyway, pagtapos ka ng magkabit, di ba? Since crosshair pa rin to, yung mouse mo, pagtapos ka na, i-click mo lang uli yung connection sa kaliwa. Okay, para bumalik yung mouse. Pag nakaklik ka kasi ng ganyan, nagiging crosshair. So, hindi ka pwede mag-right click. Kaya pwede ka lang mag-connect ng kable. Pagtapos ka na, X mo lang ulit. Okay? Ngayon, pagtapos na tayo, para mapagana natin yung router na yan, i-right click mo siya. Okay? Dito sa right click, meron ka mga different options na pwede nating gawin. Pwede kang kumuha uli na idle PC. Okay? Pwedeng mag-capture ka kung marunong ka mag-Wireshark. Okay? Pero ang gagamitin muna natin dito kasi gusto ko siyang i-configure, i-start mo muna yung router. Okay? Paki-right click, start si router 1, start. Okay, alam mo na naka-start na yan kasi makikita mo yung bilog niya nag-green. Okay, kapag yung isang router hindi pa natin ginagamit o hindi pa natin ni-start, naka-red yung interface niya. Okay, so kung gusto mo yung gamitin, dapat naka-green. Okay, mamaya, tinatry mo siya i-configure, hindi siya gumagana. Kagaya nito, kung gusto kong ma-access na yung command line ni router 1, ang gagawin ko, i-right click ko lang siya. Makikita ninyo, meron tayo ditong isang option dito sa window niya, meron tayong console. Okay, so ibig sabihin yan, kakabit ka na dun sa command line interface ng router mo. Okay, so console ka na sa kanya, right click console kay router 1, right click console. So bubukas itong window na to, di ba? So mas maganda siya yung itsura niya kaysa dun sa packet tracer. Kasi ganyan talaga yung makikita mo kapag gumagamit ka na o ma-access ka sa real router. Medyo mas masaya siya kasi orange eh. So well anyway, so ganito So nung nag-right click console ako, lumabas to.
Diba? Kasi ini-start ko yung router na yan. Si router 2, hindi ko pa siya ini-start. Kasi makikita mo, naka-red pa yung interface niya, diba? So, kung i-right click console ko yan, wala lumalabas kahit mag-iiyak ka. So, in the near future, kung ikaw ay gagawa ng sarili mong project dito sa GNS3, ay ang mangyayari, kapag i-right click console mo at hindi lumalabas, tignan mo, baka hindi mo pa kasi yan na-start. Diba? So, para mapagana ko yan, right click ako kay R2, click ko yung start. Okay? So, magi-green na siya. Pag green na, right-click, console. Okay, so lalabas yung console niya. Pwede ko na siyang i-configure. Okay? Sige. So okay na tayo dito sa GNS3, naka-set up na siya. Kailangan ko na naka-install sa mga PC ninyo yung Packet Tracer and GNS3. Huwag na kayong mag-alala kasi hindi ko kayo pagagawin ng sarili ninyong topology dito sa GNS3 ninyo kasi gusto ko yung pre-installed na para hindi kayo magkamali sa mga connections. Okay? So ready na tayo sa hands-on exercises. Naka-install na yung Packet Tracer ninyo, naka-install na yung GNS3, ready na, configuration na tayo. Next video.